I am going to share my hyperthyroid journey. So parang sabi niya, 7 years ka na nagme-medication, ayaw mo pa rin ba magpa-opera? Hindi na siya maalis sa akin na I really have a thyroid problem. Hey guys, I am Martha here. So for today's video is going to be different and it's something super personal for me. So I am going to share my hyperthyroid journey. And if you're following me on my social media, especially on TikTok, I am more vulnerable there. But I mean, mas sinishare ko yung experience ko sa TikTok about this one. So, 10 years ago, guys, I was diagnosed with hyperthyroidism or Graves' disease. Kasi merong iba't ibang thyroid problems. So, yung sa akin is specifically Graves' disease or hyperthyroid. Wait, I just need to take this moment kasi my mind is all over the place and medyo hindi ko alam kung paano ko talaga sa inyo i-share siya, but I will try my best to share it in full detail kasi yun nga, I've been sharing this on my TikTok and super dami nagtatanong talaga doon and naisip ko, actually matagal ko itong naiisip, matagal ko na dapat gagawin tong video na to, but I just don't have the energy to do it, you know, kasi like it's very personal to me, like it's really happening in my life and you know, kaya, I don't know, like, there's something holding me back sa pag-share nito. Kasi parang, syempre, alam nyo na, yung parang pag may sakit ka, parang, ay, may sakit siya. Tapos parang ayaw ko yung feeling na mag-iiba yung tingin ng tao sa akin whenever I share na meron akong health concern. Kasi yun talaga yung isa sa mga nakikita ko sa faces nila kapag may nagsasabi or kapag sinishare ko na I have a medical condition. And sometimes, it bothers me kapag iba yung nagsasabi. Like, hindi ako yung directly nagsasabi. Like, out of topic, biglang sasabihin ng iba na meron akong hyperthyroid or what. Like, girl, it's my business. And am I even ready to share it? Lalo na if kakakilala ko lang dun sa tao. Yung mga ganong bagay. So, and then last year, syempre, I'm a content creator, so nag-share ako on my TikTok specifically. Tapos may nag-comment sa video ko, like, kung meron daw ba akong thyroid problem. And I think, I am assuming na nakita niya yung mata ko na it's kinda different kaysa sa ibang mga mata. Kasi yung mata ko is, kung nakita niyo, hindi siya pantay and bulging siya, like nakaluwa siya. Ayun, tingnan niyo, pag naka-side view ako, di na masyado makita dahil sa araw. By the way guys, may tendency na lumipat-lipat tayo ng pwesto mamaya-maya kasi yung araw, I'm just using the natural sunlight as usual. Kaya baka, you know, umusog-usog yung camera natin. Tapos it took me a while, like months talaga bago ko siya shinare sa TikTok kasi nga parang, bakit ko siya i-share? Like, para sa akin kasi parang, ako lang naman yon, inner saboteur, like nahihiya ako kasi nga parang, may sakit na nga ako eh, tapos yung mga tao sa paligid ko, parang, alam niyo yun, lagi sinasabi na, ang sakitin mo talaga, lagi ka na lang may sakit. Parang, girl, kasalanan ko ba? Pinili ko ba to? Like, pinili ko ba siya? Hindi naman, diba? So, alam niyo yun, and then, i-share ko siya sa mundo, parang, open book na yung journey ko, ganon. But then, you know, sabi nga nila, do it scared. So, ginawa ko siya, shinare ko siya on my TikTok. Guys, grabe, like, nag-boom siya. So, nag-boom siya and unfortunately, maraming nakarelate. So, marami palang tao na may hyperthyroid. Then, maraming nagtatanong sa akin, maraming nagko-comment sa comment section ng mga tanong nila about hyperthyroid. And, yun, I try my best naman, you know, na i-share and i-answer yung mga questions. Pero kasi minsan sobrang dami at minsan paulit-ulit siya. But guys, don't get me wrong, I enjoy answering questions, okay? Kasi syempre tulong yun sa inyo and to raise awareness na rin. But I just want to say na I am not a doctor, I am not a professional doctor or, you know, I'm just sharing my experience and yung mga sinasabi rin sa akin ng doctor ko and it's a case-to-case basis. And since, yun nga, marami nagko-comment and napansin ko na yung iba is paulit-ulit, I finally decided to do this YouTube video para isahang video na lang siya. But of course, I guess hindi ko siya makakover lahat. Okay, so first of all, ang dami ko sinabi, but first of all, ano ang hyperthyroid? What is hyperthyroid? So, the condition is called overactive thyroid. Ayan, so ginugol ko siya guys, kaya babasahin ko sa inyo. So, hyperthyroidism happens when the thyroid gland makes too much thyroid hormone. So, yung hormones ko is all over the place kasi overactive nga siya. Siyempre, yung thyroid
thyroid natin is related to our hormones. Kaya kung makikita nyo guys, payat ako, isa yun sa mga symptoms ng hyperthyroidism and mabilis yung metabolism ko. So, is it curable? Yes, it's curable naman guys. You can take medication or surgery or radioiodine para matreat yung hyperthyroid. So, ako, I was diagnosed almost 10 years ago. So, it's 2024 na diagnosed ako, mga October or November ng 2014, and I was just 16 years old. So, during those times, bata pa ako guys, and hindi ko alam na yung mga nafe-feel ko pala is related to a health condition, like a serious health condition. Ang mga nafe-feel ko noon is insomnia. So, hirap talaga ako matulog, pero akala ko kasi puyat lang ako palagi. And then, hand tremors, like yung nanginginig yung kamay na ganyan. So, akala ko normal lang din yun. Pero yun kasi hindi ko napapansin. But ang lagi ko napapansin sa akin is yung irregular heartbeat or palpitations. Whenever na nakaka-feel ako ng palpitations, girl, akala ko may something mysterious, stranger things na nangyayari sa akin. Hindi ko talaga alam na serious condition na pala siya. But ang pinaka naging but ang pinaka naging deciding factor namin na magpa-check up na ako is my eyes. Actually, yung tita ko yung nakapansin nun. Andun kami sa bahay niya. So, nakikipag-bonding ako sa mga pinsan ko, ganyan. Tapos yung tita ko, out of nowhere, bigla niya sinabing, bakit ganito yung mata ko? Like, sobrang nakaluwa siya. Sakto naman, like, nandun din yung father ko. So, sinabi sa father ko na hindi na nga daw normal, na kailangan ko na lang magpa-check up kasi sobrang luwa talaga niya. Tapos, dun ko lang din naman napansin kasi like, sobrang bilis ng pagluwa ng mata ko. Like, girl, eto yung mata ko when I was 15 years old, 15 to 16 years old. Ayan, like, she cute, baby face. Diba? Like, ang cute. But, then, out of nowhere, biglang lumalaki siya. Tapos, hindi ko talaga napapansin. Akala ko, like, nagmamature lang ako. Akala ko like ano lang siya, maturity lang na nag-iiba yung face or what. Pero hindi ko alam na parang sobrang lala na pala niya. Kasi meron ding isang beses na parang, yun nga, lumapit ako sa teacher ko, tapos parang may ina-explain na ako sa kanya, tapos sabi niya, bakit pa ako minamatahan? I mean, close ko yung teacher kong yun ha. So, ganun talaga kami biroan. Pero yun nga, parang sabi niya, bakit mo ako minamatahan? Pero, para sa akin, it's just normal. Tapos, yun na pala yun. So, nag-decide kami na magpa-check up na nga. And then, hindi pa ako nagpapa-lab test kasi syempre kailangan mo muna pumunta ng doctor kasi yung doctor yung magbibigay sa inyo ng lab request. Girl, pagkita pa lang sa akin ng doctor ko, alam niya na agad na may hyperthyroid ako because of my eyes. And then, pinaganon yung kamay ko, like, straight na ganyan, ganyan. Boobs. Nakikita nyo ba? Hindi na siya masyadong nagte-tremble, pero nag-shake pa rin siya. Pero before, mas grabe talaga siya. And then, yun nga, sabi ko rin naman na irregular heartbeat or palpitations nga. Tapos, isa rin sa symptoms is irritable, like, hindi ka mapakali sa isang lugar. Like, nung the whole interview, nakaupo akong ganyan, pero ganyan ako na ganyan. Like, kilos ako ng kilos. Ganun pala yun, guys. Akala ko talaga, hindi lang ako mapakali. Pero yun pala, symptoms na pala siya. So, isa yun sa mga symptoms. Kaya ito, guys, let me tell you the symptoms ng hyperthyroidism. So, first is losing weight kahit di ka naman nagpapapayat. Kasi nga, again, mabilis yung metabolism mo. And then, fast heartbeat or yun nga, palpitations. Irregular heartbeat. Ayan. Tapos, yung pounding of heart. Tapos, increased hunger. So, minsan, like, girl, gutom na gutom ka. Tapos, tremor, yun nga, hand tremors, yung nag-shake na ganyan yung kamay mo. And then, changes in menstrual cycles. Ito naman, guys, hindi ko to masyadong naranasan kasi every month naman ako nagkakaroon ng period. But, guys, mahina yung period ko. So, sabi ng doctor ko, if hyperthyroid ka, mas prone na mahina ang mens mo. Pero pag hypothyroid ka, which is yung kabaliktaran, yung sobrang hindi naman masyado nagpo-produce ng hormones yung thyroid mo, malakas kang mag-period. Tapos, eto, sweating, kasi isa rin sa symptoms ng hyperthyroid is heat intolerance. So, sensitive ka pagdating sa heat, and grabe guys. Sobrang nararanasan ko yan up until now. Kunyari kapag nasa labas kami, tapos ang init talaga guys para sa akin kasi nga I have hyperthyroid. So, isa sa symptoms yun eh, like, you know, it's a part of me now. Tapos, sasabihin ko, ang init, eh, di ba, syempre, isa rin sa symptom is irritable ka. So, imagine mo, nag-combine, di ba? So, iritang-irita na ako kasi sobrang init. Tapos, sasabihin pa ng kasama ko na, hindi naman mainit. Wait. Okay? Kasi mainit talaga siya. Pero yun nga, dahil doon, yung iba is excessive sweating.
Pero ako guys, to be honest, kahit bago pa ako ma-diagnose ng hyperthyroid, hindi ako pawisin. So, hindi ko naman yun na-feel, pero may mga times talaga na kapag pinawisan ako, sobrang OA niya. So, baka yun yun. And then, ayun nga, changes in bowel patterns. So, yung iba is mas prone sa diarrhea. Ako, minsan ko lang yung nafe-feel kapag magkakaroon ako ng period. So, I'm not so sure if it's because of my period, like period diarrhea, or dahil ba sa hyperthyroid. Kasi nga, again, mabilis ang metabolism mo, diba? Tapos, enlarged thyroid gland. So, ito naman, it's related naman sa goiter. Diba yung goiter is yung lumalaki yung leeg na ganyan, like yung bukol. Yung sa akin, ganun din siya. Pero hindi siya yung rapid na nangyayari. But I can see na yung thyroid gland ko is lumalaki siya. So, dahil sa araw, hindi niya makita. See? Like, pag nakaganyan, hindi siya halata. Mahahalata mo lang siya pag tinitigan mo. Pero like, kapag gumanyan ako, ayan o, like, may bulge siya dyan. See? May bulge. So, ayun. And then, tiredness. Ito talaga guys, isa to sa mahirap labanan na symptoms. Like, feeling mo talaga lagi kang pagod. Kahit kakagising mo lang, pagod ka na. Wala ka pa ginagawa sa araw mo, pagod ka na. Tapos yun nga, mabilis ka rin mapagod. And then, muscle weakness, sleep problems, yun nga, insomnia. Kahit, girl, 1 oras na akong nakapikit. Nabilang ko na lahat ng sheep sa mundo, lahat ng numbers sa mundo, hindi pa rin ako makatulog. Ganun siya kalala. And then, warm or moist skin. Ito, hindi ko alam kung nafe-feel ko ba to, but I have oily and acne-prone skin. Sabi sa akin ng derma ko before, di ba nagpapaderma ako? Sinishare ko yan dito. At na-share ko rin yun sa video ko na sabi ng derma ko, it's because of my thyroid problem. And also yung dandruff problem ko, dahil din sa thyroid problem yun. And then, thinning of hair. So, isa rin sa symptoms is hair loss. Ayan, hair fall. Ako guys, to be honest, makapal yung hair ko. Buti naman. Pero, grabe rin ako mag-hair fall. And, mahaba rin kasi yung hair ko. So, I am not so sure maybe nag-combine na, you know, I have hyperthyroid and then makapal at mahaba pa yung hair ko. Kaya, grabe ako mag-hair fall. So, in-adjust ko na yung camera kasi yung araw nga, diba? So, ayun na nga. So, yun yung mga symptoms. Halos lahat ng symptoms naman is naranasan ko, guys. Yung mga umpisa, sabi sa akin is, yun nga, dapat daw mas maaga pa ako napa-check up para mas, you know, naagapan siya. So, sinabi na sa akin is surgery, pero yung father ko ayaw niya. And tinry muna namin mag-medicine. Titingnan muna kung magiging normal. So, yung medicine ko before is Tapdin, 20 milligrams. Everyday ko siya iinumin. Hindi ko nga matandaan kung 2 times per day ako or once or 1 per day lang. Hindi ko na talaga matandaan. And then, meron din akong iniinom na medication for my palpitations kasi nga, grabe talaga yung palpitations ko noon. And nung mga panahon na yon, hindi naman ako nagko-coffee or what. Hindi na naman ako malakas mag-soft drinks noon or, you know, yung mga caffeine, ganyan, caffeinated drinks, di naman masyado. So, nagpa-lab test ako. I think, ang pinakaunang lab test ko is ang binigay sa akin is T4, FT4, FT3, TSH, and SGPT. I'm not so sure, pero ilalagay ko na lang dyan pag nahanap ko yung pinakaunang lab test na pinagawa sa akin. So, during that time, every 3 months, akong bumabalik sa doktor para makita kung may nangyayari ba. So far, nagiging effective naman siya. Pero yun nga yung mata ko, like, girls, for the longest time, like, grabe ko. Alam nyo lang yung mga titig ng mga tao sa akin. Kasi akala nila nakatitig din ako sa kanila. Like, akala siguro nila nakastare lang ako na. But that's just my normal face. That's just my normal eyes. And wala akong magagawa. And, you know, parang nako-conscious talaga ako every time na may titingin sa akin. Kasi alam ko na talaga kung ano yung nasa isip nila. Bakit ganyan yung mata niya? Ganon. Yun talaga yun. In-adjust natin ulit yung camera. But anyway, ayun nga. So, ayan, tingnan nyo yung leg ko. Diba? Like, may lump talaga siya. So, paano ko ba nakuha yung hyperthyroid? Actually, hindi ko rin alam. Tinanong namin yan sa doktor and hindi ko na matandaan kung may sinabi ba siya. Pero kasi both side ng parents ko is may history ng hyperthyroid or thyroid problems. And then yung tita ko naman sa mother side, nagkaroon din siya ng hyperthyroid but nag-medicine lang siya. Medication lang ininom niya, I think 1 or 2 years and then okay na siya. Then yung sa father side ko naman, dalawa yung anak kong may thyroid problem doon. Yung isa, yung pinsan ko, parehas kami hyperthyroid and lumuwa rin talaga yung mata niya.
Tapos, nagpa-opera na siya. So, yun yung sinuggest sa kanya, operation. Pero sa ibang bansa kasi siya na-operahan. I'm not so sure if opera or laser yung ginawa sa kanya. So, ayun guys. Syempre, if hindi nyo na-treat ang hyperthyroidism, merong mga complications yan na pwede nyong maranasan. Ayan, kagaya ng, eto, sinesearch ko, mga heart problems. Kasi nga, di ba, irregular heartbeat yung na-feel mo. Tapos palpitations, tapos nakalagay din dito is brittle bones or weak bones. Ayan. And then vision problems. Kasi nga isa sa symptoms is bulging eyes. Ayan, kung makikita yung mata ko, hindi siya pantay, 'di ba? Like mas malaki to kaysa dito and grabe yung eye bags ko. Tapos pag side view ko, ayan oh. Like bulging talaga siya. And minsan, ngayon kasi medyo conscious ako, kaya parang ganyan siya. Pero if hindi ako conscious, tapos nakikipagkwentuhan ako, like ganyan siya. Talaga, ganon. Like, malaki talaga yung mata ko. So, ayun. And then, yung iba, nafe-feel nila yung parang may gritty sensation, or pressure, or pain sa eyes, or puffy, or retracted yung eyelids, reddened, or inflamed eyes. And then, light sensitivity, yun nafe-feel ko yun. Tapos, di ba, nakatapat ako sa araw. Ang galing ko talaga. And then, double vision. Pero, siguro, mas maganda na rin if lahat yan nafe-feel mo, mas maganda na rin talagang magpa-eye doctor ka na kasi syempre, baka iba na rin yan or baka nga mas lumala yung thyroid problem nyo. And then, ito, discolored and swollen skin. Ayan, and then ito, thyrotoxic crisis. So, rare condition na tawag ay thyroid storm. So, ito yung risk talaga sa hyperthyroid, yung thyroid storm kasi parang bigla-bigla na lang sobrang taas ng thyroid mo or sobrang overactive ng thyroid mo. Ganun yung mangyayari. Pwede mo maranasan na symptom is fever, mabilis na heartbeat, para kang nasusuka or susuka ka talaga, tapos diarrhea, tapos dehydrated ka, and then parang confused ka, delirium, ganun, deluluta. Fortunately, na-treat naman ng medicine yung hyperthyroid ko, but I cannot fully take it out. Like, ginawa ko na siyang maintenance. Kasi before, 20 milligrams ako everyday. And then, kinat namin yon into 10 milligrams. Hindi ko matandaan kung after 1 year or after 2 years. Pero grabe, like, kung alam nyo lang yung changes. Like, every time nag-change ako ng dosage ng medicine ko, sobrang affected talaga yung skin ko and yung hair ko. Yun yung mga times na nagpo-vlog na ako. Tapos, yun yung mga times na sobrang dami kong breakout talaga, 'di ba? Kasi nga, pa-change yung medicine ko. And also, yung hormones ko, hindi talaga siya, like, imbalance talaga siya. Ayan. And then, after, siguro, I think 1 year or 2 years, nag-stop na rin ako sa medication ng palpitation ko. Kasi, yun nga, naging normal naman siya. And then, nung graduate na ako ng college, so mga ano na ako noon, mga magfa 5 years na akong nagme-medicine. So bumababa naman yung dosage, naging ano naman siya, 5 milligrams per day. And minsan, kapag sobrang okay talaga, every 6 months ako nagpapa-check up. Pero pag medyo yun nga kasi, may mga ganong cases na kahit nang may medicine ka, bumabalik siya. So ako kasi, in my case, may mga times na nakakalimutan kong uminom ng medicine. So, that's on me. Kasi yung medicine ko before, every morning ko siya iniinom. Pero, hindi kasi ako consistent inumin siya. Dahil hindi naman consistent yung paggising ko ng every morning. Minsan, parang patanghali na, ganyan. So, wag niyo akong gagayahin. And yun nga, kahit everyday ako umiinom ng gamot, minsan nakakalimutan ko talaga. Alam niyo, grabe, ang lala ng memory loss ko. Like, memory loss? Ang lala talaga, like, makakalimutin ako ng todo-todo. As in, kung alam nyo lang. So, di ko alam kung part din yun ng thyroid problem. I don't know. Yun nga, kapag nangyayari yun na nakakalimutan ko uminom ng medicine, I think ang pinakamatagal ko na nakalimot uminom ng medicine is mga 5 days. And grabe, like, bumalik siya, naging active talaga siya. Or bang hindi naman 5 days, like mga 1 week. Pero imagine, like, 1 week lang yun. Kung isipin mo, ilang araw ba sa isang taon? Parang 1 week ko nakalimutan inumin yung gamot ko. Pero bumalik siya. So, hindi talaga siya nakukuha ng medicine. Pero ito hindi namin tinry na tanggalin fully yung medication ko. Maybe it's because dahil nga bumabalik siya, tinanong ko na yun sa doctor ko, sa first doctor ko, bakit? Doc, bakit ganon? Parang nagmi-medicine naman ako, ang tagal ng normal, pero bumabalik siya. Sabi ganon daw talaga sa iba.
So, unfortunately, kasama ako doon. So, mga 5 years na ako nagme-medication noon, and sobrang grabe yung 5 years din na yun ha. Like, ang gulo niya. Kasi sobrang affected talaga yung skin ko, yung hair ko, and yung hormones ko, of course, Tapos, ngayon, nag-work ako. Nung nag-work ako, nagkaroon ng COVID after ilang months. So, lumipat kami dito kung saan ako right now. Kasi sa una, kasama namin yung father namin. So, nagka-COVID, since kagawad siya, kailangan niya magstay doon sa hometown namin, and kami lang magkakapatid yung lumipat dito. So, ito yung sa mother side namin. Dito talaga kami nakatira before, but our mother passed away. So, after nun, after lang years, lumipat kami sa hometown ng father namin. So, dahil COVID, yung doctor ko, yung doctor ko is malayo. So, andun sa hometown, ayan. Sa Cardinal Santos, ayan. Hindi ko sasabihin yung name dahil tinanong ko na yun sa doctor ko, and ayaw nila i-disclose yung pangalan nila. So, yun. Pero anyway, sa Cardinal Santos, yung unang doctor ko. And then, sa through video call lang kami nagkikita or nag-uusap, ganyan. Tapos ngayon, napansin ng tita ko na lumalaki pa rin yung leeg ko. Kahit na nagme-medicine ako, kahit na nagno-normal, lumalaki pa rin yung leeg ko. So, sabi sa akin is magpa-second opinion ako or magpa-check up ako sa malapit dito, which is para physical, para makikita yung condition ko. So, nagpa-check up ako dito sa malapit sa amin, sa Marikina Valley Center. Ayan, doon ako nagpa-check up. Again, ayaw din i-disclose ng doctor ko yung name niya. And then, yun nga, sabi niya, during this time, mga 7 years na akong nagme-medicine. So, parang sabi niya, 7 years ka na nagme-medication, ayaw mo pa rin ba magpa-opera? So, sabi ko, yung first doctor ko, hindi naman niya nire-recommend ang operation sa akin. Maybe it's because bata pa ako or dahil nakukuha naman ng medicine, nagiging normal naman yung condition ko. But, sabi nung second doctor ko, yung nagpa-second opinion ako, sabi niya, yung medication ko kasi right now is not safe sa liver in the long run. Kasi, ang nangyayari, parang maintenance ko na siya. Pero, hindi naman siya safe sa liver. Kaya, every time nagpapalab test ako, titingnan na rin kasi yung liver doon yung SGPT, hindi siya normal. So, it may be because, yun nga, dahil nagme-medication ako, like, mataas siya kaysa sa average. Pero, sabi rin ng doctor ko, may mga tao daw na ganun daw yung normal talaga ng liver nila. Pero paano natin malalaman, te? Paano ko malalaman? So, yung second doctor ko, siya yung nagsabi sa akin na magpa-opera na ako, but it's up to me. So, imagine niyo, like, 7 years na ako nagme-medicine. Doon ko siya na-meet. Tapos, ngayon na magto 10 years na, I finally decided to undergo surgery. So, total thyroidectomy yung tawag. Pero, di ba, like, girl, like, every time magkikita kami, yun ang lagi nasasabihin. Tapos, lagi ko lang sasabihin na hindi pa ako sure. Kasi, hindi talaga ako sure. Kasi, nakakatakot, di ba? Like, nakakatakot magpa-opera, period. Tapos, eto, by the way, yung sa second doctor ko, since normal naman, nag-normal yung ano ko, yung hormones ko noon, pero yun nga, kailangan ko pa rin mag-medicine. Same lang ng medication yung binigay niya sa akin. Tapdin, 5 milligrams every day. Kaso, te, bumalik na naman ako sa, nakalimutan ko na naman siya inumin. So, na-trigger siya. And, grabe, nagka-pimples ulit ako noon, todo dandruff ako noon, ganyan. So, tinaasan niya ng 10 milligrams per day. Tapos, ayun, umokay naman, bumalik naman siya sa normal, pero hindi pa rin namin kayang tanggalin kasi nga, girl, nakitrigger. After nun, bumalik kami sa 5 milligrams, tapos dapat yung check-up ko sa kanya is every 3 months. Pero, nagpapacheck up ako every 6 months. Pero, buti na lang, normal yung mga results ko. So, ayun. Pinagsabihan nga niya ako na parang next time daw, wag naman daw sanang paabutin ng 6 months. Pero, umabot pa rin ng 6 months. Kasi nga sobrang busy ko, like, of course, nagwo-work na ako, tapos sobrang dami nangyayari sa work. Kahit ayokong gawing excuse na wala kang time. Pero, ayan, inusog na naman natin yung camera. Pero may naisip ako, guys. Kasi, of course, every time magpapacheck up ako, imagine every 3 months. Every time magpapacheck up ako, may bibigay na lab request yung doctor. So, kailangan ko pumunta ng lab clinic para magpa-lab test, magpakuha ng dugo. So, ako, hindi talaga ako takot, okay? Hindi talaga ako takot magpakuha ng dugo.
Kasi ever since bata ako, sakitin ako. Alam niyo ba, 3 beses ako na dengue. So, ayun, hindi ako takot magpakuha ng dugo. Pero, isang beses college ako nun. Isang beses college ako. Ako lang mag-isa, nagpakuha akong dugo, di ako kumain kasi dumiretso lang ako doon. Tapos, nung pagkakuha sa akin ng dugo, paglabas ko ng clinic, girl, nagputi yung paningin ko. Like, mahihimatay levels na ako. Buti nga hindi ako nahimatay eh. So, after nun, ayoko na magpakuha ng dugo mag-isa. And after nun, every time nagpapakuha akong dugo, parang natatakot na yung katawan ko. So, every time nagpapakuha akong dugo, nahihilo na ako. Parang the thought na magpapakuha ako ng dugo makes me nauseous. Parang ganon. Yeah, and then nangyari ulit yon. Buti na lang may kasama ako. Nag-work na ata ako nun. Nahilo ulit ako, nagputi paningin ko. Girl, umupo na ako sa kalsada, ganong levels kasi di ko talaga kaya. And then, yeah, tapos nangyari ulit yon recently. Recently, nangyari ulit yon kasi guys, ang problema kapag nagpapakuha ako ng dugo, hirap makita yung ugat talaga. Usually dito ako lagi nahahanapan ng ugat, pero syempre check din nila both, pero ang hirap talaga. Tapos, ang dami kasing, ewan ko guys, minsan kasi depende rin yung sa kukuha ng dugo eh. Minsan, ang dami niya nilang kinukuha, minsan, konti lang. Tapos yun nga nung nakaraan, girl, kung alam niyo lang talaga. Sinare ko yun sa TikTok, ito yon, grabe, sobrang pasa. Sobrang pasa ng kamay ko kasi kinukuhanan ng dugo tapos walang makuha. Wala talagang lumalabas, te. Tapos tinatry niyang, girl, maiiyak ako pag na-imagine ko siya. Like, nasusuka ako na, ewan ka pa. Sinishare ko pa lang siya sa inyo right now. Pero ganun, like, walang makuhang dugo. So, sabi sa akin, tatawag muna kung okay na daw yon. If hindi, is papabalikin nila ako the next day. Buti naman is okay na yung nakuha nilang dugo. As in, ang konti lang, wala pa sa kalahati. Ay, buti na lang okay na. So, ayun, anyway. So, ngayon, I have decided na magpa-total thyroidectomy. So, magpapa-surgery ako. And ang decision ko is ipapatanggal ko lahat ng thyroid ko. Kasi meron kang choice na pwedeng half lang yung tanggalin, tapos may stay sila. But, ang pinaka-issue kasi nun is baka maging hyperthyroid ulit. So, every 3 months is magpapa-check up ka pa rin. Tapos, yun nga, pwedeng may tumubong bukol. Kasi, nagpa-ultrasound ako. Nung nakaraan, ako yung nag-request sa doctor ko. Sabi ko, pwede bang magpa-ultrasound para makita kung may bukol ba or what? So, may nakitang nodule. Pero, thank God na maliit lang siya, like tuldok lang ng ballpen vibes, ganun lang siya. Maliit lang daw, so hindi naman siya serious condition. Pero yun nga, sabi sa akin ng doktor ko, normal lang daw yun, especially sa mga babae, kahit wala ka daw thyroid problem. But hindi naman daw siya alarming, okay? Hindi naman daw siya alarming, normal lang naman daw yun. Pero yun nga, in some case kasi is nagiging cancerous siya. So, ayun, kaya sabi sa akin ng doktor ko, kasi tinanong ko siya eh, like, naguguluhan kasi talaga ako kung ipupush through ko ba yung pag-opera. Tapos sabi niya ako, siya lang naman daw yung tatanungin, ipapatanggal na daw niya lahat. Tapos, of course, magiging hypothyroid nga lang ako, which is kabaliktaran. Kasi wala na akong thyroid eh. So, kailangan kong mag-take ng medicine for hormones, ganyan. Pero, yung medicine na yon is safe mas safe siya sa katawan. And yung iba, okay naman daw sila, hindi na daw sila every 3 months nagpapa-check up, yung iba daw every 6 months, pag okay na okay talaga, 1 year, ganyan, every year lang. So, ayun, mas treatable daw ang hypothyroid kasi kesa sa hyperthyroid. Teka, nababother ako sa lighting. I have decided na wag na tumapat sa araw. Kasi bakit ko ba yung ginagawa? Ang sakit-sakit sa mata. Nag-decide na ako na papatanggal ko na lang lahat ng thyroid ko. Kasi, yun nga, doctor na rin naman nagsabi. Pero the thing is, hindi na ako bumalik sa first doctor ko. So, I don't know. Like, I'm so confused. Tapos, one week. In 1 week, magpapa-opera na ako, guys. So, I have 1 week left nang walang scar sa leeg. Like, nung una, sabi ko, hindi ako nababother na magka-scar sa leg or what. Kasi may scar ako dito eh. Pero hindi naman siya halata. Like, mapapansin mo lang siya pag nakita niyo ako in person at tititigan niyo yung face ko. Kaya nga, minsan pag sa mga video, yung dito ko, like, ganun siya. Ayan o. Kasi, natahito dati. Nahulog kasi ako, bata pa ako noon.
ever since nun gumagano mag-isa. Ano no. Anyway, ayun na nga. So sabi ko, di naman ako nababother. Pero guys, nag-research ako and nakita ko yung mga scar nila and depende siya sa doktor. May mga doktor na maganda yung paghiwa, pero may mga iba na hindi. And I don't know, sobrang nako-confuse ako. Sobrang nako-confuse talaga ako. Girl, dapat kasi sa June. So, it's actually April right now. Ang operation ko is May 2, agad-agad. So, dapat kasi sa June ako magpapa-opera para I have more time, you know. May pusa. Para I have more time. But, July kasi birthday ko. And gusto ko okay na ako sa birthday ko. Dahil meron akong kakilala yung kapitbahay namin, kababata ko, yung ate niya na operahan, same kami, hyperthyroid. But mas malala naman yung case niya. And girl, nawalan talaga siya ng boses. 2 months bago babalik yung boses niya. So doon ako natatakot. Sinabi rin kasi yun sa akin na surgeon ko. By the way, iba yung surgeon ko sa doctor ko. Kasi yung doctor ko, yung endocrinologist, hindi siya marunong mag-surgery. Nag-refer siya ng doctor sa akin. Same hospital. Mukhang okay naman siya, yung doctor ko. I put my faith in her. I don't know, maybe it's just me. And maraming nagsasabi. Parang sinabi ko na kasi sa mga close friends ko and sa family ko. And so, of course, sinasabi nila sa akin, kaya ko raw yun, mabilis lang daw yun. Pero kasi girl, like, ako kasi yung makaka-feel. Naiyak ako, na-imagine ko pa lang siya. Like, natatakot ako sa after operation. Doon ako mas ina-anxiety. Like, okay, girl, I'm a cancer. We're sensitive and iyakin talaga ako. Parang kina-condition ko yung self ko na kaya ko naman. Like, kaya ko yung operation. Pero yung after, girl, hindi ko kasi talaga kayang linisin. But I have someone to do that. Buti na lang. Meron kasing isa namang option na hindi surgery, which is yung RAI. Pero hindi ko siya option. Dahil sabi sa akin ng doctor ko, may possibility na lumuwa ulit yung mata ko. So, I don't want that to happen again. Kasi nga, again, isa sa mga grabing insecurities ko talaga is my eyes. I don't like my eyes. That's the number one thing. So, kapag nag-RAI ako, may possibility lumuwa. Tapos, mag-isolate pa ako. Tapos, depende sa dosage. Ganyan. Mahirap din siyang process. Pero yung iba kasi, after nila magpa-surgery, is nagpapa-RAI sila. Tinanong ko yun sa doctor ko. Sabi niya, sa mga ganun daw, is yung may mga malalaking bukol. Yung, kunyari, pa nagpa-surgery, tapos may natirang bukol, mag-RAI daw. Pero dahil daw yung sa akin, mukhang okay naman, mukhang hindi ko naman daw need. So, I am seriously praying na hindi ko talaga siya need. Wait lang. Naiyak naman ako. Sabi ko naman sa inyo, magiging magulo tong video na to kasi hindi ko talaga siya pinaghandaan. All over the place talaga yung brain ko right now dahil nga 1 week na lang ooperahan na ako. Yeah, anyway, kailangan ko pala magluto ng dinner. So, baka i-continue ko na lang to mamayang madaling araw. Oh, is that unique? Going to walking? Are you hungry? Are you hungry? Gagalit. Okay, so sobrang gulo na ng vlog na to. And I only have 1 week left bago ako operahan. And now na naisip ko na naman siya, naiiyak na naman ako kasi like nag-overthink na naman ako. Pag operation, thankfully naman is tulog ka. But paano pag may complications, ganyan-ganyan. Kasi ganun ako mag-isip. Nauuna lagi yung mga negative thoughts. Ayun, nauuna lagi yung mga negative thoughts. So, medyo pessimistic ako in a way talaga pag nag-iisip ako. But I really try my best. May condition yung self ko na maging optimistic na magiging okay din. Nag-research din naman ako ng mga ibang naoperahan. And yung iba naman is parang 1 day lang okay na sila. Tapos nakakapagsalita rin sila. Siyempre since sa throat yung operation. So pag-ooperahan ka, talagang matatamaan and mapapagod somehow yung parang vocal cords mo or yung sa may throat mo. Kaya normal lang na mapapaos ka. And may mga cases nga na yung iba is sobrang hina ng boses nila, ganyan.
Pero bumabalik naman daw yung boses. So, yung sa doctor ko, pinakamatagal ata niyang patient na nawala ng boses is mga 1 month ata. 1 month or 2 months bago bumalik yung voice niya. So, yun lang naman yung iniisip ko talaga. Tapos, iniisip ko rin na what if bumalik yung boses ko pero mag-iba yung boses ko. And isa sa mga iniisip ko is yung thyroid natin. Based sa research ko, siya yung gumagawa ng calcium sa katawan. I have a bone problem. So, ito, i-reveal ko na rin sa inyo. I have scoliosis. So, hindi ko alam kung paano niya maapektuhan yung scoliosis ko. I'm so tired. Ganon. So, yun nga, last year na pag-decidean ko nga na i-share siya on my TikTok. And yun nga, nakakasad na maraming nakaka-relate. But at the same time, medyo nare-relieve ako. Kasi ang daming nakaka-relate sa akin. Dahil wala naman ako nakakausap, guys, na nakaka-relate sa akin. Alam niyo yun? And minsan, ayoko yung topic pagdating sa health, ganyan. Kasi nga, alam niyo yun, parang pa nag-share ako about it. Yung mga tingin ng mga tao sa akin is parang OA ko. Alam niyo yun, na parang kaya mo naman yan eh. Girl, kasi syempre yun yung pinapakita ko sa inyo, diba? Like, bakit ko ipapakita sa inyong na-hurt ako, diba? Na-share ko na rin sa inyo na I have scoliosis. Pero mas una ako na-diagnose ng scoliosis. And yung na-diagnose ako ng scoliosis, medyo severe na siya, guys. And 9 years old pa lang ako noon. That was like 17 years ago. During the time, sabi sa akin, surgery, brace, ganyan. Pero ang mahal. Yun talaga ang number 1 reason kung bakit hindi matreat yung scoliosis ko. Kasi ang mahal niya. Hindi ko pa na-share actually sa TikTok na I have scoliosis. Konti lang yung mga nakakaalam nun. I don't know if na-share ko na siya by this time na na-upload ko ng vlog. But, yeah. Ang mahal talaga magkasakit. Kasi sa mga nababasa ko, parang okay daw yung operation. Pero yung after, kung kailan magpapagaling ka, and kahit magaling na yung scar mo, like yung overall effect niya sa katawan mo since wala ka ng, you know, bakit nag-shake? So, nag-shake dahil sa electric fan. But, yun nga, guys, like, yung overall effect niya, especially when you're taking medication, then meron pa, baka maapektuhan yung calcium mo. So, pag ganon is maninigas yung kamay mo, paa mo, mukha mo. So, may medication naman for that, pero it depends sa tao, of course, kung gaano kabilis yung effect niya. And, mostly is gain weight. Scared talaga ako mag-gain weight. Kasi sabi nila, mahirap daw magpapayat. The right medicine naman, okay naman daw. And sabi ng doctor ko, basta lagi daw iinumin yung medicine, okay naman daw. Pero kapag lagi mong makakalimutan or hindi ka inom ng medicine, it may lead to, pwede kang maging infertile. Ayun, mahihirapan kang magbuntis kung sakaling gusto mong buntis. So, ayun, yung isa sa mga complications. But, isa rin talaga sa akin nasasama ng loob ko, guys, is lifetime pa rin siya. Like, magpapa-opera nga ako, pero magiging hypothyroid naman. And, yun naman is, wala na akong choice. Lifetime na medicine na siya. Lifetime medication. Like, oh, it's safer, but yung goal ko sana is, you know, sakit-free, disease-free. Diba? Problem-free. So, doon lang ako nahihirapan. Like, nahihirapan ako tanggapin sa sarili ko na this is a part of me na talaga. Hindi na siya maaalis sa akin. Na I really have a thyroid problem. 9 years na. So, this year, around October or November, 10 years na ako nagme-medicine. Okay, alam ko namang iiyak ako. So, hirap akong magsalita. Hindi ko kaya yung ginagawa sa interview. Yung kapag naiiyak ka, tapos magkakwento ka pa. Ganito pala yung feeling. Char. Pero, yun nga, kinocondition ko naman yung sarili ko na kaya ko siya. Hindi ako makapag-decide ng 100%. Like, up until now, wala ako sa 100% na, you know, i-go through siya. Nasa isip ko naman, pwede ko naman siya i-cancel. Pwede naman ako hindi magpa-opera. But the thing is, guys, ang nakakatakot doon, paano pag bigla na lang siyang lumala, diba? Yun nga like, hihintayin pa ba natin siya lumala? Sabi nga nila, diba, prevention is better than cure. So, pero, girl, sa isip ko na lang, bakit mo ba kasi iisipin ng ibang tao, diba? So,
if tatanggap ko na yun sa sarili ko, no one can hurt me with it. Diba? O diba? Ako lang din yung sumasagot sa mga tanong ko or mga problema ko eh. So, ayun. So, iinom sana ako ng tubig, pero bawal pala. Nagpa-fasting ako, guys, kasi babalik na naman ako sa clinic, which is High Precision. Doon ako nagpapalab test dahil meron silang online results. And maganda naman yung service nila. So, ayun. Kasi meron akong isa pang kulang dahil last week, nagpunta na ako ng High Precision para magpakuha ng lab test for health clearance kasi o-operahan na ako. So, na-check ko naman, based sa translation ko, wow, mukhang normal naman, pero sinend ko na sa mga doctor ko, doon sa doctor ko, it's a surgeon, pero parehas pa silang hindi nagre-reply. So, kulang pa ng isa, kaya, hindi kasi na-approve nung health card ko, kaya babalik ako. So, ayun. This is a rare moment for me and a difficult moment for me. So, bahala na kung kailan ko ito i-upload, paano ko ito i-upload. And sobrang haba na ng video na to, kaya naisip ko mag-answer na lang tayo ng few questions na lagi kong nare-receive on TikTok dito. And guys, so inopen ko lang yung video ko, yung first video ko about hyperthyroid. Ayan, magto 200k views na siya. So, pwede nyo ring panoorin yun, guys. Pero kasi marami rin akong videos na nag-answer ng mga questions about hyperthyroid, pero random na sila. So, ayun. Pero pwede nyo naman balik-balikan. Ito, saan daw ako nagpapa-check up kasi gusto rin daw niya magpa-second opinion. Again, first hospital ko is sa Cardinal Santos. And then, ngayon is sa Marikina Valley. Tapos, ito may nagtatanong ano daw yung vitamins ko. So, wait, kukunin ko lang. Ayan, so bago ko sagutin yung tanong about my vitamins, ito muna yung gamot ko, guys. Ito yung Tapdin. Ayan, Tapdin 5 mg. Ito yung Metimazole. Ayun, yun yung lagi ko rin nakikita sa comment section ko. So, ito yung medication ko. Again, wag kayo inom nito nang walang reseta ng doktor, okay? Sama yun. So, back to the question, vitamins. Ang main vitamins ko po is this one, Potency, or any type of, or any brand ng vitamin C. Pero ito yung favorite ko kasi nakaka-glow talaga siya ng skin. Pero lately, hindi ako nakakainom, guys. Tinatamad ako. So, huwag niyo ako gagayahin. Anyway, may isa rin naman sinuggest sa akin yung, kasi guys, meron akong, sa family ko, sa father side, may friend kami na masahista, si Manang. Tapos, yun nga, binibigyan niya ako ng advice about hyperthyroid. Alam niyo na uminom daw ako ng ginger na dilaw, na tea, gawin ko tsaa, ganyan. So, yun. Tapos, siya rin yung nagsabi sa akin ng trick sa bulging eyes ko. Mamaya ako na pakita sa inyo. Pero, yun nga, sabi niya sa akin, uminom daw ako ng Centrum Advanced na vitamin. So, ito siya. Alam ko na rin to dati kasi pinadalan kami nito dati ng pinsa namin sa Amerika. Pero tinigil ko siya kasi sabi ng derma ko, di ba breakout irang ako. Tapos tinanong niya ko ano yung mga medication ko, ganyan. Tapos sabi ko yung vitamins ko, vitamin C and multivitamins. Tapos sabi niya, wag na raw muna akong multivitamins. Vitamin C na lang para mawala dark spots. So, yun, ever since noon, di na ako nagmo-multivitamins. Pero, ngayon, binabalik ko siya. And then, ito, isa sa mga masipag ako inumin is this one. So, ito yung Vita Bear. Kung pina-follow niyo ako sa TikTok, isa to sa mga pinopromote ko, but it actually works. Nag-work talaga siya as in. So, this one, yung Flawless Glow is for nails and hair. So, for effective siya, ha. Nakatry na ako ng isa pang brand na for hairs and nails na vitamins. Girl, nag-breakout ako like cystic acne talaga. Pero ito, walang breakout. Like, super duper love it. Ayun, no, paubos ko na nga siya. Then, meron akong isa pang additional. Ito, bago lang to. Skin vitamins ng Vita Bear. Wala pa akong masyadong masabi. Kasi, tinatamad akong inumin siya. Dahil, mas gusto ko munang ubusin to. So, yeah. But, guys, ito, sa mga nagtatanong ng mga kung paano daw ba magpataba or anong way ang pwedeng magpataba dahil nga again payatin tayo, 'di ba? Like hirap tayong tumaba. So isa sa vitamins na pwede nyong inumin is this one. So I think ito hindi na siya kailangan ng reseta. So ito yung vitamin B complex with iron. Ayan, Apebon with iron. Tinanong ko rin to sa doctor ko kasi ano siya,
appetite stimulant siya. So, pag ininom mo to, talagang gaganahan ka kumain. Pero mas best daw tong inumin bago ka matulog. Nakakapagpaantok siya. Ayan. So, ang dami ko pa naman biniling ganito. Kaso parang hindi ko na siya kakailanganin. Pero siguro bibigay ko na sa kapatid ko. Ito, yung isa same, 13 years na sa akin, pabalik-balik lang din. Ayaw ko din ipa-opera kasi magiging hypothyroidism naman ako. Ayun, so, girl, naman tayo Yun ang may problema ko kanina. Tapos nabasa ko pa tong comment. Sure. Eto guys, ngayon ko lang nabasa yung comment niya. Sabi, meron akong hypothyroid. Normal naman siya, pero continuous pa rin yung medication. Gusto ko na din huminto. Sabi ni Doc, lifetime na daw po yun. So, yun nga, yun yung isa sa mga problema ko, guys. Kasi imagine niyo 10 years na akong uminom ng gamot. Basta pagod na ako, yun naman sabi ko, pagod na ako, ayoko na uminom ng gamot. So, kapag nagpa-opera ako, wala akong choice. Diba? Magme-maintenance na ako. Parang bata-bata ko pa. Girl, I'm just turning 26 this year. And may maintenance na ako. Parang, yeah. So, dun talaga ako nagsistruggle. Like, nagsistruggle ako. Tanggapin yung katotohanan na yun ang katotohanan ko na I have health issues. That's it. Wala akong masabi. Masama na loob ko. Yun lang yun. So, eto. Same here. Hindi ako nakakalabas kasi luwa daw yung mata niya. Hiyang-hiya ako sa work. Pinagtitinginan nila ako. Nahihiya lang siguro sila magtanong. Kahit ako natatakot sa sarili ko. Girl, same. Period. Yun lang masasabi ko. Nakakaya at nakaka-conscious talaga siya. At totoo yun na minsan matatakot ka talaga sa sarili mo. Eto, kahit maggagamot, luluwa mata. So, depende yun guys. Pero sa akin, nadaan naman siya sa gamot. And actually, tinanong ko siya sa doktor ko. Sabi ko, paano pa nagpa-opera ako? May possibility pa rin ba na lumiit palalo yung mata ko? Kasi nga, diba, di pa rin siya pantay. Sabi ng doktor, oo, may possibility naman daw. So, depende raw talaga yun. Kaya, don't lose hope. Kasi ito nga guys, so yung mata ko, diba? Somehow, lumiit naman siya. And sana mas lumiit pa siya, lalo na to. Okay, medyo nag-light up yung world ko nung nabasa ko to. Sabi ng isang comment ni Blessing Engineer. Sabi niya, same tayo sis. I had a total thyroidectomy yung surgery when I was 15 years old. Grabe, imagine. Mas bata pa siya sa akin. 15. After surgery, meron ng lifetime medication na maintenance. Tapos yung tinanong ko siya, how was your experience and how are you now? Sabi niya, I am living a normal life now, sis. And twice a year akong bumabalik sa doctor to check the FT3 and FT4, TSH, and then para sa adjustment ng medicine. Tapos, mga vitamins din, iniinom niya, vitamin D3, vitamin B12, vitamin C. Tapos, nagpapa-annual check-up na lang daw siya. So, ay, sana talaga sobrang praying for my fast recovery. And, please, smooth lang, walang complications, and maging okay ako kahit maging hypothyroid. Kasi sabi naman ng doctor sa akin, magiging normal naman daw basta iinumin ko lang daw yung gamot, at yun nga, magiging consistent at magpa-follow up through ako sa follow-up check-up para tama yung dosage ng medicine. Please. Ito, sabi ng isang comment, gagaling ka din. Thank you so much. So guys, may nagtatanong ilang months or years po bago nawala or nabawasan yung pagka-bulgy na eyes nyo. I'm actually not sure. 2 or 3 years. Hindi ako sure, and I think it's because of the medicine. Pero yun nga, ito, share ko na sa inyo. Meron nga kaming masahista na family friend. Sabi niya sa akin, gawin ko lang tong exercise na to for my eyes para ma-push back. Ma-push back yung eyes ko. So, all I have to do is, of course, with clean hands, i-rub ko daw. Ito yung palm. Ayan, bottom part ng kamay ko. I-rub ko hanggang sa maging warm siya. And then, ilalagay ko sa mata ko, and then, i-massage ko siya na circular motion like this. Habang pinupush mo yung mata mo. Pero, wag yung sobrang push siya. Kasi, again, wag mo lalagyan ng friction masyado. Dahil, magkaka-ebags ka at magkaka-wrinkles ka niyan. Ayan. So, dati, sobrang masipag akong gawin to.
Tapos tumigil ako nung napansin kong umokay na yung mata ko. Pero years din yon. So, mga, I think, 2 to 3 years. Titignan ko na lang yung mga photos ng mata ko. So, ayan siya. 2014, yan yung mata ko. 2015, eto na yung mata ko. 2016, eto na yung mata ko. 2017, eto na mata ko. 2018, eto mata ko. 2019, eto yung mata ko. 2020, yan yung eyes ko. 2021, yan yung eyes ko. 2022, yan yung eyes ko. 2023, yan yung eyes ko. And 2024. Pero kasi, kakaiyak ko lang. So, insert photo. So, ito may nag-comment. Madali din po ba kayong hingalin? Or madali din po ba kayong hiningal? Like, kapag naglalakad, madali lang kayo mapagod. Yes na yes. Kasi nga, isa sa symptoms talaga is madali kang mapagod, irritable ka, ganyan. Mas prone ka sa stress, sa anxiety, ganon. So, yes. Ito, yung isa. Pansin ko pag stress ako, lumalabas yung mga symptoms ko like hand tremor, palpitations, ganyan. Kaya iniiwasan daw talaga niyang ma-stress. Ako guys, napansin ko naman pag nasa-stress ako, nagtitit grind ako, kaya nagma-mouth guard ako right now. And mas prone siya, mas lumala siya nung nag-work ako. Ayan, so ito, hindi ko alam kung nabanggit ko kanina. May nagtanong, ilang beses po kayo umiinom ng Tapdin? Ayan, so ako guys, once a day, dati, iniinom ko yung medicine ko dati, every morning, diba? Pero, hindi ko na siya kayang i-keep up right now dahil yung work ko is panghapon. Kaya tanghali ako nagigising. Minsan hindi consistent yung paggising ko dahil nga puyat ako lagi or I have insomnia. So, tinanong ko yung doctor ko kung pwede ko ba siya i-move ng after dinner na lang. Kasi yun talaga yung consistent akong kumain. So, yun, pwede naman basta as long as same time and everyday ko siya i-take. So, every after dinner akong umiinom ng medicine kasi kailangan may laman yung tiyan ko. May nagtatanong din kung sumasakit daw ba yung heart ko. No, guys, hindi siya sumasakit. Pero kapag yung like masakit talaga siya, like consistent, girl, magpa-check up ka na. And may nagtanong din dito if sumasakit daw ba yung leg ko. So, sa akin, hindi naman siya sumasakit. And hindi rin naman siya sumasakit pag lumulunok ako or what. Pero, tinanong ko yun sa doctor ko. Sabi niya sa akin, kapag ganon, magpa-check up daw agad kasi baka cancerous na raw yun or mas malalang condition pa. Ito pala, OMG, nakalimutan ko banggitin. Maraming nagtatanong ko ano yung mga food recommendation ko sa mga taong may hyperthyroid. Both doctors ko nagsabi na walang bawal sa akin. Yes. Wala daw ko kailangang iwasan na food. Or siguro meron naman, ang iwasan ko lang is yung mga salty foods. Pero maraming nag-comment sa videos ko, bawal daw seafood. But girl, favorite ko yun. Paano ko iiwasan? May sakit na nga ako, pagbabawalan nyo pa ako sa gusto ko. Ganyan kayo eh. Sure. But anyway, ayun nga. So, iwasan daw yung mga too much salty foods. Pero, favorite ko seafood. Kumakain pa rin ako ng seafood. Sabi nga ng mga kamag-anak ko, maganda raw ang tahong. So, okay naman siya. Normal pa rin naman yung results ko. And yeah, and I also take coffee. Ngayon, coffee lover na ako, na nag-work na ako. So, tinitigil ko lang yung coffee ko kapag nafe-feel ko nagpapalpitate na ako. Lately, guys, napapansin ko na nagpapalpitate na ako. Kaya, this year, nag-switch ako to decaf. Yes. And yun din naman, tinanong ko sa doctor ko yun. Sabi ko, paano pag napapadalas yung palpitation? Sabi niya, pagbabawalan niya ako mag-coffee. So, nag-switch na ako to decaf kasi hindi ko kaya walang coffee. And so far, effective siya. But my problem is, kapag decaf, inaantok ako. So, ayun, wala namang bawal sa akin. So, basta bawal lang yung mga maaalat or too much salt. Ayan. Pero yun nga, depende naman kasi yun sa case ninyo. Pero yung sabi ng iba, bawal daw ang cauliflower, cabbage, ganyan. Pero ako kinakain ko pa rin siya. But at the same time, yung cauliflower hindi kasi di ko siya bet. And then, sabi nung masahista is maganda raw yung gawin na tsaa, yung ginger na dilaw. Turmeric ata yun. So, okay naman siya. Kaso matapang siya. Huwag nyo lang iinumin ng bagong gising kayo kasi maa-acid kayo at susuka kayo. Nangyari yun sa akin. Again guys, if you have any food recommendations out there, let us know in the comment. Ayan, and then isa rin sa mga in-answer ko na questions kasi sabi niya, may hyperthyroid din daw siya
But ako daw, wala raw akong pimples. Ano raw yung skincare ko? Girl, sa mga OG na subscribers ko dyan, alam nyo yan, yung pinagdaanan ng face ko, yung pinagdaanan ng skin ko. Diba, yung breakout season ko, like, eto siya. Ganyan kalala ang skin ko noon, and it's because of my, of course, routine. College pa lang ako noon, and nagsistart ako mag-work. Tapos, hyperthyroid, of course. So, yeah, kaya etong skin ko right now, pinaghirapan ko yan. Pinaggastusan ko yan. Period. Kaya nga natatakot ako. Isa yun sa kinatatakutan ko pag nagpa-opera ako. Like, yung skin ko. Anong magiging effect niya sa skin ko? Yun talaga, like, kung alam niyo lang, syempre, grabe ang diba? Ay, nako, ayoko nang maranasan. Ayoko na mag-break out. Ayoko na talaga. Ayan, guys. So, hindi pa ako tapos mag-answer ng question. Siguro itutuloy ko na lang tomorrow. O, diba sabi ko sa inyo, sobrang gulo na itong video na to. Kasi, nalobat yung phone ko dahil wala kaming wifi ngayon. Nakakonect lang ako sa data all day. Kaya mabilis siya malobat. And marami pang questions. Ang gusto ko talaga siyang i-cover dito lahat. Kaya this will be a long-ass video. So, see you later! So, nasaan na ba tayo, guys? Hindi ako mapakali sa buhok ko. Kakaligo ko lang. Medyo damp pa siya. Kaya sinuot ko na lang tong Melcy headwear ko. O, diba? Shout out sa Melcy. Bigyan mo ko ng libreng bikini. Anyway, ayun na nga. So, again, ituloy natin yung question and answer. So, naisip ko magsagot na lang ng konting questions kasi sobrang haba na ng video na to. Di ko alam if bet nyo ba na mahaba yung video or if ever may mga tanong kayo, pwede rin naman kayo mag-comment dyan sa comment section and I'll do my very best to answer them kasi feeling ko by the time na in-upload ko na tong vlog is na-operahan na ako. Kaya baka wala rin akong time na mag-answer the questions agad sa comment section, but I will try my very best. And kung nakikita nyo sa aking face, wala akong nilagay, nag-lip tint lang talaga ako, and this is my bare face. So, eto guys, may nag-comment sa video ko, pwede po ba magpa-rebond ng buhok kahit may hyperthyroid? Feeling ko pwede naman, kasi ako nga, nagpa-color ako ng hair. So, this is like 1 month ago, I think, nagpa-color ako ng hair, and I am kind of mixed feelings with it though. Minsan gusto ko siya. Dito ngayon gusto ko siya. Pero pag nakita ko sa personal, nakikita kong yellowish siya. Parang, hindi ko siya feel. So, mas gusto ko yung parang hindi siya brassy tignan. But yeah, I think pwede naman siya. Pero kasi if sobrang lala yung mag-hair fall or talagang malala yung hair loss nyo, mas best siguro mag-ask muna kayo sa doctor. Pero ako kasi, hindi naman. And I'm really taking care of my hair. Like, gumagamit talaga ako ng mga products na kahit mamahalin, basta pampaganda ng hair. I will upload a new video about my hair care routine. And then, meron din nagtanong pala, guys. So, kung alam nyo naman, nagpapadiode laser ako, diba? So, tinanong yun sa comment section, if pwede daw ba magpa-diode laser ng kahit may hyperthyroid? So, tinanong ko yun sa Skin Station, pero di ko siya natanong sa doctor ko. So, sabi naman sa Skin Station is, pwede naman daw, kasi like, hair lang naman yung tina-target niya, hindi naman yung parang mismong leeg nyo. Hyperthyroid. Kung may hyperthyroid ka, pwede ka bang magpa-lash extension since affected yung mata mo, diba? So, in my case, pwede naman, walang problema. Pero kasi guys, ako, I have a separate issue din sa mata ko. Like, ever since bata ako, sensitive siya. Diba, sabi ko sa inyo, sakitin talaga ako. So, ayun, pero nagpapa-lash extension pa rin ako kasi nga may lashes are nowhere to be found. May lashes are nowhere to be found. Pero ngayon, iniiwasan ko siya. And pinapahaba ko yung lashes ko. Pero malay nyo, hindi ko mapigilan. Magpa-eyelash extension pa rin ako. So, yun. Pero kasi may mga cases na yung sobrang bulging ng mata nila is parang baka hindi pwede. I don't know. Pero meron kasi akong mga napanood na video na yung iba, pag nagka-contact lens sila, is nalalaglag yung contact lens dahil nga sobrang luwa or sobrang laki ng mata nila and sobrang bulge, kaya hindi sila nagko-contact lens. Yun nga, nalalaglag. Pero in my case, hindi ko pa natatry mag-contact lens. Takot kasi ako. Takot kasi ako sa contact lens. Like, ayoko ng anything naggaganon sa mata ko or what. Pero sa eyelash extension, carry lang. Pero, girl, contact lens is a different kind of thing. Kasi, ilalagay mo yun sa mata mo. Dahil ako before, na-operahan na ako sa mata. Dahil nga, ayan, kung nakita niyo yung mata ko,
may mga bakbak na siya, may mga peklat na siya dahil nga ever since bata ako, sensitive siya. Prone talaga ako sa kolite, ayan, sa sty, and parang related siya sa allergy. Di ko alam. Gusto ko magpa-allergy test para malaman kung allergic pa talaga ako sa peanuts. Kasi yun yung sabi sa akin before. Kapag kakain ako ng peanuts is magkakakolite ako. Pero I don't know. May mga nagtatanong sa akin kung lumalabo raw ba yung paningin ko. So, yes, lumabo yung paningin ko, but I am not so sure if dahil yun sa hyperthyroid. Kasi work from home ako, so everyday ako naka-laptop, content creator pa ako, so everyday akong naka-gadget para mag-shoot ng contents, like right now, or mag-edit ng videos, ganyan. So, talagang, and nowadays naman, di ba, lahat naman naka-gadget. So, hindi ko alam kung dahil ba lagi akong naka-gadgets, ganyan. Tsaka before, meron akong glasses. Ang ingay. Before, meron akong glasses. So, pinagawa ko yon sa Sunnies. Tapos guys, noong mga panahon na yon, kaka-work ko lang nun eh. Akala ko magda-drive na ako. Like, gumastos pa ako, pinalagyan ko pa siya ng tint, ganyan. Ang ending, hindi ako nag-drive. Ang ending, hindi ako nag-drive. So, ngayon, hindi ako naging masipag suotin yun. And every time na sinusuot ko yun, for some reason, sumasakit yung ulo ko, kaya ayaw ko talaga siyang suotin. Sabi naman nila, normal daw yun kapag umpisa na nagka-glasses ka. Pero kahit medyo matagal ko na siyang ginagamit, like every time suot ko siya, ang sakit talaga ng ulo ko, tapos medyo mabigat yung glasses. So, ngayon, nagpalit ako ng glasses after 2 years, and ito siya. Ito yung mga nakikita nyo, palagi kong suot. This is from Owndays, and sobrang gaang nito. Kahit i-bend-bend mo siya, okay lang. Pero wala lang siyang tint, but mas okay yung grado nito, guys. Mas okay siya sa mata ko, at hindi siya mabigat. Sobrang gaang niya. And ito, hindi ko na kaya ng walang glasses. Kaya nga iniisip ko, mag-contact lens na ba ako? Pero kasi like, ganon. No. So, pwede namang cotton. Pero like, ipapasok mo pa rin sa mata. So, paano na lang yan? Kaya ewan ko, hindi ko alam. So, yun. Well, tinanong ko naman yun sa doctor ko. Sabi ko, if nakaka-apekto ba siya sa eyesight, ganyan. Sabi niya, hindi naman. So, if ever na may nakikita kayong mas iba sa mata nyo, kasi syempre bulging, ganyan. Pero kapag yung mga panlalabo ng mata, sumasakit yung mata, kumikirot yung mata nyo, magpa-check up kayo sa eye doctor kasi sila yung mas nakakaalam. Pero may nakita akong mga testimony na since sobrang luwa ng mata nila, every time na natutulog sila, ako, every time natutulog ako, bukas yung mata ko, like, hindi ako nakapikit ng todo. Ayan, hindi ko alam. Nakapikit ako right now. Hindi ko alam kung nakikita nyo may gap. I don't know. Or baka conscious kasi ako right now. But talagang pag natutulog ako ganyan. Like, hindi ko siya masara ng fully. So, yung iba, mas lalo na yung iba, hindi nila masara ng fully. Kaya minsan, pag natutulog sila, may eye patch. Kasi nga, parang sobrang laki ng mata nila. Like, hindi na siya nako-close. So, para mas safe, nag-eye patch sila. Pero ako, hindi ko naman yung naranasan. So, buti na lang. Bawal din na mag-take ng alcohol and mag-cigarette. So, ako, di naman ako nagsisigarette, hindi rin ako nag-vape, but alcohol, occasionally, ayan, and, you know, ewan ko, pagtanda ko, eventually na lang din siyang nawala sa system ko. Kasi syempre, nung mga teenager ako, ganyan, talagang, kami ng mga friends ko, ganyan, like, umiinom kami, pero hindi ako yung palagi, alam nyo, hindi ako yung everyday, or hindi rin ako yung every weekend, like, yun, siguro mga once a month, ganyan, before. But, right now, kung kailan lang may occasion or kung kailan lang may travel. Pero, right now, I make sure na konti lang iniinom ko. Minsan, isang bottle lang. Kasi, there was this time na mga panahon na malakas pa akong mag-alcohol. There was this time na sobrang nagpalpitate talaga ako. As in, todo palpitate. Tapos parang nagka-UTI din ako noon. Tapos nahihirapan na akong huminga and ang sakit sobra ng ulo ko. Ayan. So, siguro mga 2 beses or 3 beses yun nangyari sa akin. If ever man na you have hyperthyroid and meron kayong yung mga ganong bisyo, is maging aware na lang din kayo sa situation. Tsaka, you know, consume moderately. Tama ba pinagsasabi ko? Ano ba yung mga sinasabi sa commercial? And ito. May isang nag-comment sa video ko, parang sabi niya may hyperthyroid din daw siya. Tapos nakikita niya or napapansin niya minsan, parang nangingitim daw siya. And actually, na-answer ko to kasi I kinda relate to it, pero hindi ako sa parang nangingitim. Parang sobrang ashy ko minsan. Hindi ko alam kung dahil sa hyperthyroid yun or baka liver na dahil nga again, matagal na ako nagagamot and yun nga, hindi masyadong safe
yung medicine ko in the long run. Though hindi naman sobrang taas ng dosage din ng medicine ko. Pero yun nga guys, minsan, hindi siya all the time, but minsan napapansin ko yun na parang ang ashy-ashy ko tignan. Parang bad makeup day, but hindi ako naka-makeup. Ang ashy lang talaga tignan. And sobrang haggard. Like, kahit maghilamos ako, ganun siya. Pero minsan, wala naman. Tapos parang ang blooming ko, I don't know. Hindi ko lang talaga alam. Pero, sinearch ko siya sa Google. Tapos sabi, is hyperthyroidism is kinda related sa hyperpigmentation. Hindi ko alam kung mas prone ba tayo sa hyperpigmentation or pag-darken ng skin. I am not so sure. But, yun, napapansin ko rin yun. So, sad. Ayan. So, ang marami rin talaga nagtatanong sa inyo, ano ba yung doctor na dapat kapag magpapacheck up kayo for thyroid? So, it is called endocrinologist. Yun yung dapat nyong hanapin na doctor kapag pupunta kayong hospital. And mas maganda if may reseta kayo ng doctor. I think kailangan naman talaga. Hindi kayo pwedeng magpa-blood test ng walang reseta or request ng doctor. So, siya kasi yung magbibigay sa inyo ng lab request kung ano yung papagawa nyo. So, usually, for thyroid problems is, ang ipapagawa is FT3, FT4, TSH, tsaka SGPT. Ayan. So, depende yun sa doctor nyo eh. Kasi ako minsan, hindi namin tinetake or hindi pinapa-request yung SGPT. Depende na lang talaga. Kapag nag-change lang yung dosage ng medicine ko. And then, for ultrasound, depende siya. Hindi ako in-ultrasound. 2 beses pa lang ako na ultrasound. And, ako pa yung nag-request. So, baka depende yon. Siguro kasi hindi naman ganun masyado kalaki yung leeg ko. Ayan o. So, ngayon, medyo mas okay yung lighting. Nakikita niyo yung leeg ko, diba? Like, kung tititigan nyo, doon nyo lang mapapansin na may bulge siya. You know, like, malaki siya. Pero, yun nga, buti naman is hindi naman rapid yung paglaki niya. And then, marami rin akong nakikitang comments sa TikTok ko na kung nagpa-biopsy ako. So, actually, hindi ko lang kung ano yung biopsy. And then, tinanong ko siya sa doctor ko nung last na nagkita kami, nitong last month, nagkita kami. Tapos, March yun. So, sabi niya, biopsy daw, parang kukuha daw ng specimen. Specimen? Sa leeg ko. Siguro tutusukin, parang ganon, needle siya. Tutusukin, kukuha ng specimen. Tapos, hindi ko na matanda yung explanation, basta i-google ko, ayan siya. Ganyan. Kasi yung iba, yun talaga nakita ko sa comment section, nagpa-biopsy daw sila. Tapos, tinatanong nila ako kung masakit daw ba. Eh, hindi ko nga alam kung ano yun. Nung una, akala ko parang may lulunukin kang tube or anything. Natakot ako. Pero yun nga, tinanong ko yung doctor, tutusukin siya. So, nakakatakot pa rin talaga. Nakatakot pa rin. Pero, yung nag-research ako ng mga na-biopsy, hindi naman daw masakit. Kasi may, of course, may ipapahid ata or may anesthesia, I don't know. Basta, hindi siya masakit. And, yun nga, pagdating naman sa RAI, wala rin silang nabanggit na kailangan ko mag-RAI dahil nga yung nagpa-ultrasound ako, yung nodule na nakita is super duper liit lang. So, yung RAI, mas okay siyang gawin kapag ata sa ibang case na maraming bukol sa leeg or parang cancerous, ganyan. Or kunyari, nagpa-surgery ka tapos may natira. Kasi may mga ganong moments na syempre, kunyari, papatanggal mo lahat pero hindi matatanggal lahat. So, igagamot na lang RAI. So, hopefully, sana hindi ko yun maranasan kasi ayoko mag-RAI. I think that's all of the questions na kaya kong i-answer for now. You know, if ever na meron ako na miss or what, just comment down below and I'll try my very best talaga. Kasi sobrang haba na ng video na to. I'll do a separate video, of course, ng operation journey ko. And, nai-stress pa rin ako. Okay, why did I do that? Nai-stress pa rin ako. Like, may isip ko na magpapa-opera na ako. Nai-stress ako and lalo na right now, like 1 week na lang. Right now is actually April 19. So, May 2 yung operation ko. So, good luck na lang. Haba-habang journey rin siguro yon, but hopefully, mabilis yung recovery ko and okay lang yung post-operation and during operation. And right now, ginagawa ko na is pinapalakas ko yung katawan ko. And especially my mind, girl, of course. I think nakatulong din talaga na nakatulog ako. Kasi ngayon parang I feel much better. Pero mamaya na naman yan. Malulungkot na naman ako mamaya as time goes by. Kasi mas malapit na yung operation day. So, I don't know, it depends. But as of now, gusto ko lang maging positive. Kasi kaka-release lang ni Taylor Swift ng bagong album. And sabi niya, it's all good. Kasi if you can do it with a broken heart, then it's all good. Well, of
course, guys, I just want to thank my family and friends. Ayan, yung mga cousins ko, mga friends ko. Kasi lagi nila akong sinasabihan na kaya ko yan, yung operation. Kasi syempre, na-share ko na sa kanila. And nga guys, syempre, of course, I need that. So, ayun, I guess that's it guys for today's video. And medyo wala rin akong energy talaga right now. Kasi kanina nagpakuha ko ng dugo dahil kailangan ko nga for health clearance. Eh, kulang ng isa pa. Which is yung which is yung calcium dahil hindi ko siya napa-approve sa health card ko. So, kailangan ko pang bumalik ng clinic. So, this is the 3rd time na pumunta akong High Precision this month. Yeah, I guess that's it guys for today's video. Sana naman is may natutunan kayo. Usually, sinasabi ko nag-enjoy kayo, but ako hindi ako nag-enjoy eh. Hindi ako nag-enjoy. But I am glad na na-share ko na to sa inyo. And if ever man na meron kayo mga questions or suggestions, just comment down below. And for example, if na-operahan na kayo, let me know please kung kamusta na kayo right now, or kunyari kung ano man yung treatments na ginawa nyo for your thyroid problems, or kahit hypothyroid kayo, comment down below. Kasi syempre once na-operahan ako, hypothyroid na ako. So, it's a lot of change. But sabi nila, change is good. Change is a sign of life. Anong pinagsasabi ko? But anyway, ayun. So, thank you guys for watching. And again, if ever nang bago lang kayo dito sa channel, don't forget to click the subscribe button down below and also the bell button down below. Follow me on my social media accounts, Facebook page, I am Marta, Instagram, TikTok, I am Immortal. Ayan. So, iniisip ko nga kung papalit ako na yung username ko. But, tsaka na yan. Tsaka ko nagpaproblemahin. But, yun. So, I hope that you're all safe. And I hope I'll see you soon again. Bye!